Yo, shoutout sa inyo ulit. O, ito na tayo. Yung mga objections, ma-address ngayon, magkakaroon ng kalinawan, magkakaroon ng, like for example, yung bakit hindi daw tinawagan. I think marami tayong masasagot ngayon. Okay, let's go. Punta muna tayo kay John Vic kung ano yung i-confirm niya at ano yung i-deny niya. So, tingnan natin muna ha. So sa mga nagsasabi, sa mga gusto magsabi na, well, syempre, luto yan dahil si John Vic Remulla. Well, kung ganun, kung take natin yan, unang-una, unproductive, no? Bakit? So we shouldn't believe anything. He will be left in the dark. So, we need the starting point. Okay? Ayan o, kayo di ba pwede naman yung magmuni-muni. Tama, pwede naman. So, ulitin natin. It's either hindi tinawag, sabi kahapon kasi driver lang. Hindi tinawag kasi driver lang. Correct. So, yung mga kasagutan dito is makukuha natin mamaya lahat mga analysis tayo guys ha, hindi padamihan ng theories. Oo ha, hindi padamihan ng conspiracy theory tayo ha. Analysis tayo ha. Okay, ito yung information na ina-analyze natin, hindi natin ina-analyze yung conspiracy theories nyo ha. Okay. So, kung hindi kayo maniniwala, lipat na lang kayo sa kabila. Ayaw nyo maniwala sa sinasabi ni John Vic Remulla kasi wala na kaming magagawa sa iyo. Bakit? Kahit, tamo ito yung problema sa mga tao. Dalawa lang pagpipilian mo. I-accept muna, pero hindi absolute true or certainty. Okay? As a starting point, it's either you accept yung sinasabi ni John Vic Remulla or you don't. If you accept it, ibig sabihin, kailangan mong ibuuin na ngayon yung coherence ng story, right? Hypothesis generation ka na ngayon, right? Pero kung hindi mo i-accept, unang-una, ang tatanong ko lang sa'yo, anong gusto mong sabihin ni John Vic na maniniwala ka? Wala, kahit ano, di ba? So, useless ka. Useless ka, punyeta ka. Walang kahit ano na information na paniniwalaan mo. Tawag sa'yo, political addict. Okay? Political addict sa'yo. Okay, ang tawag sa'yo. Okay? Okay na yon, ha? Kasi kahit ano sabi ni John Vic, wala kang paniniwalaan. So, useless ka. Ganun lang yon. Okay? So, unless makapagbigay ka sa amin kung ano yung paniniwalaan namin kay John Vic, at saka hindi namin paniniwalaan kay John Vic, kung wala kang criteria, kung wala kang objective way or method to actually do it, then shut the F up. Okay? Kasi wala kaming paki sa'yo. Mag-conspiracy theory ka na lang dyan. Okay? Falsification kasi yun, guys. You have to take yung official statement as it is until it fails the coherence test. O, ito na. Let's go. Check, John Vic. Samantala naman sa may tuba Benguet. Open-minded daw kayo. Notski, yakap ka na yakap sa akin, ha? Ang laki ng utang. Ano ba yung sinasabi mo? Laki yung, hindi ko maintindihan yung utang na loob mo sinasabi sa akin. What did I do? Pwede. Hindi ka pwede mag-start sa absence of base fact. Kahit many worlds based pub, based truth. Need dapat may in good faith bago magsalita. Hindi, gusto ko lang pa alam sa lahat na confirmed na si former Yusek Cathy Cabral ang nakitang labi doon sa ilalim ng bangin doon sa tuba. Okay. Kasi may mga nagtatanong na nagkaroon ng ng Houdini shit, right? Nagkaroon ng swap of bodies para sabihin na namatay siya pero hindi naman kasi hindi raw pinakita yung mukha, hindi raw pinakita blah 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 blah. Kung yun ang starting point mo, okay, fine. The burden of proof is for you to actually prove it sa side mo kahit sa hypothesis lang, kahit rationality lang. Okay? Go do it. We are all ears. Pero we will take this. Okay? Because in Occam's razor, hindi namin kailangan mag-multiply ng maraming entities para lang i-accommodate yung conspiracy theory ng swap ng body. Swapping of bodies is more of a conspiracy rather than
a plausible explanation. Okay? Okay? Okay, pero kung necessary naman siya sa hypothesis mo, let's do it. Pero you have to prove na it is a necessary condition. Kung hindi mo kayang i-prove yun, wala kaming pake. Okay? Kaya nga kami dito is argument-based. Hindi conspiracy-based. Ganyan din sabi ni Kiko Pangilinan, parang pelikulang Eraser. Boss, nakita at nandito si Boss Ricul kung nasan ako. Talaga ba? Oh, let's go, let's go. Babenguet. Siya ay isinagawa ng isang autopsy at DNA swab. At unofficially, yung DNA swab ay lumabas na siya talaga yon, plus the fingerprints, plus Unofficially pa daw. the identification of the family. Yan. At lumalabas Okay, so ang bigat nun, identification of the family. Labo nun, pang Wattpad na yung swapping bodies. Pwede din naman kinuha siya ng aliens, di ba? Pwede rin. O kaya ng witch, binuhay siya, niresurrect siya. Work on the factual antecedents tayo, mga adik, okay? Ato, bakit importante yon? Kasi yung pamilya ni Cabral, ito, yung asawa ni Cabral ay ayaw. Ito. Ito yung backstory nun, ha? Ito. Gusto tayo, dahil tayo, hindi tayo papakailaman ng sa trabaho yan eh. Hindi na nakikialam ng trabaho ng Ito. Pakita mo na nagka-disgrasya. Ako na mismo nagsasabi, asawa ko yan. Mag-swab ka nga lang, makakaya mo ng DNA ng ano eh, di ba? Pag napadaming proseso, pinapahirap. Eh kami na yung anak ko, tsaka ako na mismo nagsasabi, asawa ko yan. Nanin nila yan. Ba't ano pa gusto nila i-prove? Oh, ayan. May identification mismo ng asawa tsaka ng anak. So ito reasoning ng asawa. Feeling ko pati yung asawa pagdududahan nyo, right? O kasi ganoon ang political addict. Okay? Kailangan nyo kasing ihiwalay yung sarili nyo, yung tsaka yung political colors nyo sa analysis. Kapag meron ka na ng bias sa analysis mo, ng political color mo, you're done. You're not a viable analyst. Tapos na usapan. Oh. Yun ang magiging reaction ko dahil kung ikaw man, gusto mo ba nakita mo yung magulang mo o yung kasama mo sa bahay na asawa mo na nakita mo na nagka-disgrasya tapos gusto mo pabuksan mo pa yung kailangan kayo na siguro mag-umusga. Oh, okay. That is true. Why? Kasi ako mismo makapagsabi sa inyo, when my wife died, they insisted on autopsy para malaman yung sakit kasi ganoon din yung nangyari sa mama niya. Okay? And in fact, gusto rin nilang iburol yung asawa ko. But the problem is, pag binurol nila yung asawa ko, may mga gagawin sa pag-iimbalsamo, right? Sa autopsy, sa pag-iimbalsamo. For me, I don't want that. Parang ang feeling ko, di-disrespect yung body ng asawa ko. So sabi ko, I want her cremated. Don't touch anything. I want her cremated. Alam ko yung sinasabi niya kasi I did the same thing. Yes sir, merong gagawin. I know. Ako ayoko. Feeling ko di-disrespect yung katawan ng asawa ko. Oo, kakalkalin buong katawan ng bangkay nun. I don't like that. So sabi ko, cremate. I know what he's talking about because I did the same thing. Gets? In an autopsy, inevitable na i-open yung body cavities to inspect internal organs, brain, heart, lungs. Exactly. Kasi they're recommending it to me kasi baka nakuha ng mga anak ko yung sakit ng asawa ko.
That's why they want to do that. O parang adding insult to injury. I know. Kaya hindi to red flag. In-identify na nga eh. Kaya yun yung ginamit ni John Vic. Ito. Tama, kung na-identify na yung ang bangkay, bakit i-autopsy pa yung ayaw ng family respetuhin? Ito, kaya niya sinabi. Kitang labi doon sa ilalim ng bangin doon sa Tuba Benguet. Siya ay isinagawa ng isang autopsy at DNA swab. Pero inotopsy pa rin. Swab kasi nga in-invoke ng government yung importance nun. Kasi parang may question sa death, right? That's why they can invoke it. At unofficially, yung DNA swab ay lumabas na siya talaga yon, plus the fingerprints, plus the identification of the family. Yan. At lumalabas rin na consistent sa investigation sa follow-up investigation. Number one, sa kotse, walang signs of struggle. Yun, oh. Walang Okay. So, walang signs of struggle. blood stains. Walang blood stains. Number two, ang autopsy ay consistent with blunt force trauma from a high fall. A fall, oh. From a fall. Nakahulog. Number three, mag-isa talaga siya sa lugar na yon ng binaba ng driver. Walang witnesses. Dapat toxicology report din meron, di ba? Di ba? Doc, dapat kasama yan, toxicology report. Why? Kasi, possible kasi, na kaya siya nag-fall, kaduda-duda kayo. Yeah. So, anong point? Like for example, mukhang may foul play. And for example, involved siya sa ganitong klaseng issue. Yes, kaduda-duda. Yes, hindi ko gets yung point mo. Anyway, nasa na ako? Asan na ako? A fall, oh. From a fall. Nakahulog. Toxicology. Kailangan toxicology rin eh. Bakit? Alam mo kasi it's a possibility rin. Meron dapat. Di ba? Meron dapat. If merong substance na iniinom or what. Kasi possible na meron. Bakit? Kasi napakahirap i-face yung fear mo like the heights. And napakahirap din na just decide to end your life. Okay? Mahirap yon. Unless, ang ginawa mo is for example, ganito. Meron kang pangpamanhid, kunyari, something like that, right? So, nakaupo ka doon, then you have this tablet or kung ano man, injection or whatever, or tablet or whatever. Then, ininom mo yon. Pag inom mo nun, unting-unting nag-work. Nung unting-unting nag-work, bigla ka na out of balance, wala ka na control sa katawan mo, that's why you fell. Gets nyo? That is still consistent with self-unliving. Pero gusto niyang hinaan yung effect, baka natakot siya, baka maramdaman niya. Kasi yung end daw talaga, sabi, philosophically speaking, na ang sabi nila, ang pinaka-agonizing na part sa death is yung last breath mo. Ayun daw yung pinaka maramdaman mo yung agony sa last breath mo. Nagets nyo? Hindi rin sinabi kung paano nag-fall head first, flat fall. Well, nandun na yung sa mismo report. Hindi mo naman kailangan sa publiko sabihin niya na ng technically kung paano nangyari. So, ano lang yan, trivial Sa yung number objections mo. three, So anyway, mag-isa talaga siya sa lugar na yon ng binaba ng driver. Walang witnesses. Walang witnesses, pero Okay. turns out nung umaga, sinubukan niya na. Nakita lang ng pulis. exactly, that's my point too, right? Right?
may dashcam post na nasagip si Sec Cabral. Pa-authenticate mo nila. Paano nasagip? Nasagip sa ilalim o nahawakan? Could be. Gets. Kaya sa lugar na yon nung binaba ng driver. Walang witnesses. Walang witnesses pero it turns out nung umaga sinubukan niya na. Nakita lang ng pulis kaya umatras siya. Pero nung bumaba siya, Bakit importante na walang pulis at wala kagad makakita? Kasi, pwede ka pang ma-revive after eh. Pwede ka pang ma-revive after eh. So, kailangan mo ng time, ng leeway, na kapag kaganon yun nangyari, is you have to make sure na hindi ka na makakasurvive. Right? pagbaba kasi ng driver ng 2 kilometers down para magpagasolina, pagbalik ng driver, di na siya nakita eh. So baka doon pa lang tumalon na. Ayun na lumalabas. So, ang Yeah, Cause of in death, between blood- doon. Pero blood hindi Blood force certain trauma, na doon. wasak ang kanan na bahagi ng mukha niya, bali ang kamay, bali ang tuhod, at saka dito sa likod basag, at saka yung kanyang ribs ay nag-leakage, ay shattered towards the internal organs. So, Medyo mataas talaga, mga 30 meters. 30 meters eh. Yung Oo, kasing taas niyan. Ay, sorry. Sorry. Kasing taas niyan. I mean, yung mic. May depression. Mga irrelevant naman yung questions yun. Sorry, hindi ko papatulan yung mga ganyan irrelevant questions. Mas masakit yun pag ginawa mo tapos nabuhay ka pa, di ba? tsaka pure rock. Pure rock ang binagsakan. 30 meters wala sa man mga ng tubig na. Correct. Sinabi ko lang mas mataas yung mic, di ba? Mas mataas. Sumalo. Walang talon. Silamas walang kasi, yung puno, mga birada wala. mo eh. Kasing taas. Wala akong sinabi ganyan. walang Diyan lupa. pala si Idol Yamas. Kaya nga eh. Talaga. So sana yung mga paborito nating trolls ay nakikinig ngayon. Yung mga Ang taas nga kayo. Taas, no? Tuhod, basag, tapos meron sa likod. conspiracy theories dyan, no? Well, kung hindi sila Ricky naniniwala, 47. pwede naman sila mag-volunteer. Yan. Tulak namin doon para makita nila. kung pareho talagang lalabas doon, di ba? Be careful what you wish Oo, for. di ba? Kasi Pero, ang problema dito, why you're making it a joke? I mean, sa amin siguro makes sense, pero pag sa inyo, hindi ba dapat nangihinayang kayo dahil siya ay witness? Hi Sir Kayo, possible po na it hit her hard. Wala nga akong pakialam dyan. Ang kulit nyo naman. Wala akong pakialam kung ano what hit her hard. Alam ko what hit her hard. The ground. The rock. Yan yung what hit her hard. Okay? Wala akong pakialam kung na-depress siya noon, kung na-stress ba siya, kung na-pressure ba siya. Wala akong paki doon, guys. Bakit ba singit kayo ng singit ng irrelevant na? Kung ano man yung nangyayari sa kanya, yun yun, okay. Kahit ano man yun, hindi yun yung point. Analysis nga guys. Diba? Ito napapansin ko sa inyo eh. Lagi nyo pinapasok yung nature nyong patos. Lagi nyo, parang emotion, laging appeal to emotion. Puro, lagi kayo nakafocus sa emotion. Hindi ba pwede sa facts tayo focus? Kasi nagiging unproductive yung discussion if you keep smuggling irrelevant stuff. Lagi niyong ini-smuggle yung mga tungkol sa emotion. It doesn't matter.
facts sa pinag-uusapan natin dito. We're trying to reconstruct it and explain it. Wala na akong pake kung ano yung status nung ano niya. Basta. Consistent din naman yun sa self-unaliving. Kung na-stress siya or ano siya. Oh, so how is that relevant to this point? It's not. So shut up. It's Sir, annoying. pwede ba sumama dyan? Umabot na nga sa relasyon niya, driver. Ang aming tagapala nagtutulak Hindi eh. kasi, Pwede ba dagdagan yung itutulak? kasi sabi na nga ba marami magiging conspiracy theories dito eh. Siyempre, mauna na yung mga tuwan-tuwa sa akin. Oo. Kaya sinigurado Totoo naman, oo. ko talaga na yung complete yung autopsy report, complete ang crime, scene of crime report. Totoo Pati naman. yung time in and time out yun ng hotel, nakuha na. Lahat puro Kaguro Muri, walang Detective Conan. Pero sa totoo lang, nung unang narinig ko yung balita na yan, bigla din ako nag-jump sa conclusion na may foul play. Hindi pwede. Bakit? Ano bang mas make sense? Yung may foul play or yung walang foul play in the sense of killing. Killing the... Think about it this way. Yung foul play kasi, dalawang uri yan. Ang unang foul play is involved doon sa pagkamatay, right? Like, directly. May isa pang foul play. Indirectly. Like the threats, the blah blah blah. Di ba? Yun yung mga indirect foul play. So kapag sabi mo kasing may foul play, I'm not really sure what you mean. Foul play in the sense na may nagtulak sa kanya, like literal, or metaphorical. Like for example, indirectly influencing her to jump. Like for example, threats. Banta sa pamilya niya. Banta sa lahat sa mahal niya sa buhay. Something like that unless you do this. That is still a foul play. That's still foul play. So kapag sabi mo may foul play, well, that's relative. Okay? So ang titingnan natin dito is as long as walang foul play, literally like walang tumulak sa kanya, walang nag-inject sa kanya ng gamot para mangyari yun sa kanya, walang ganon. Okay, kapag natanggalan natin yon by process of elimination, then pupunta tayo ngayon sa foul play side na indirectly. Hindi na directly tayo. Indirectly tayo. I guess nyo, ang tinatanggal natin sa equation dito is yung directly. Kasi may mga nagsabi may pumatay dyan, may ano dyan, surveillance, may tumulak, blah, 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 blah. Right? So, isa-isa lang tayo. Kasi hindi ibig sabihin na nag-self-unalive siya is wala ng foul play. Meron pa rin. Possible pa rin na may foul play. Halimbawa, may kausap sa phone habang nangyayari yon. May hostage taking. Na habang ginagawa niya yon is may hostage sa pamilya niya. That's still foul play. Kasi ang nangyari doon is hindi niya kagustuhan talaga yon. Parang ganito, kapag ba nawalan, unang pumasok sa isip ko, who was the most... Again, guys! Nasa motive na kayo eh. Uulitin ko yung proseso ha. Coherence, correspondence, pragmatic. Kapag coherence, we're just talking about the hypothesis in the story of how it happened. Correspondence, we're trying to find evidence that will confirm or disconfirm our hypothesis. The third one is the motive. Nasa motive ka na. Nasa motive ka na. O si Nate nabuhay.
Sumusod ka na yata sa shadow ni Boss Melo. Huwag manggaya. Kayo nang gagaya sa akin, mga tanga. Idol niyo ako. Una, coherence muna tayo ha. Correspondence saka pragmatic. Ang unang coherence ay tungkol sa story. Okay? Okay, we generate hypothesis. Okay, from our hypothesis, we derive our evidence na we expect. Either this confirm or confirm our hypothesis, which is the correspondence. Now, if this happened, itong parehas, pragmatic sunod. Pragmatic on the point of the context why it happened. Now, kapag nasa pragmatic na tayo, motive na pinag-uusapan natin. Malinaw ba tayo doon? Hindi ka pwede mag-jump kaagad sa motive. Kapag nag-jump ka sa motive, ibig sabihin, hindi organized ang utak mo. Hindi ka organized mag-isip. Kailangan mo, kasi nga mangyayari niya magkakaroon ng fruit salad sa utak mo eh. Andun ka pa lang sa pangyayari, andun ka pa lang sa nasa motive ka na. So yung motive ngayon is i-influence ngayon yung lahat ng analysis mo. Tama? Gets nyo? Kaya it's dangerous. You shouldn't do that. Yan yung basher. Yan yung pumutol lang basher na pinutol pa yung string ko. Gets nyo? Hindi ka pwede pumunta doon. Pag pumunta ka kagad doon, the motive will always control your narrative. So, we shouldn't think about that muna. Let's remove it from the equation. Doon lang tayo sa facts, we create a hypothesis, we test it, and then tsaka tayo pupunta ng motive. Gets? That's the procedure. That's how you do it. Bawal ba investigate yung phone niya? Narinig ko ba yung sinabi ko, pre? Pre! Nasaan yan sa palagay mo, Ken's Cruz? Sa sinabi kong tatlo, nasaan yan? Ito. Yan. Nasaan yan sa palagay mo? Sa sinabi kong tatlo, nasaan yan? Nasang kategory yan? Ikaw na sumagot para magets mo. Sa tatlong sinabi ko, nasaan yan? Kenj. So para tayong soko dito. Hindi mo kailangan maging soko para malaman yung rules of logic. Hindi mo kailangan maging soko parang sinasabi mo kasi ang originator niyan is the soko. No, sorry. Inadapt lang ng soko yan. Kahit pragmarites ka, yan dapat ang ginagawa mo. Hindi mo kailangan maging soko para gawin yan. Hindi galing sa soko yan. Inadapt lang ng soko yan. Gets nyo? Nag-gets yung difference? Ken's Cruz, tinatanong kita. Mamaya ka na magganyan. Tinatanong kita. Well, so, para tayo soko dito, blah, 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 blah. Tinatanong kita. So, ito. Yung tanong mo bang ito, nasaan to sa tatlong binanggit ko? Nasaan yan? Sa tatlong binanggit ko. Hindi pa natin alam kung may crime. Kasi ganito, no? Ito kasi yung problema. Ang pagpipilian mo kasi, it's either may crime na nangyari o walang crime. Right?
So, ito ang point ko. So, bakit mo kailangan mag-start sa may crime na? Sige nga, what justifies yung pag-i-start sa may crime na nangyari? Di niya yata naabutan, late daw siya. Yun na naman ang palusot, late siya. Yung evidence, yung bawal bang imbestigahan yung ano niya, phone niya, ang evidence is nasa second one. Correspondence yun. Nasa coherence pa lang tayo. Kung ano-ano na pinagsasabi nyo. Kailangan yung i-organize yung utak nyo kung paano gumana sa investigation. Coherence muna tayo. Bakit mo kailangan i-assume na may crime kaysa walang crime? Bakit? What justifies it? Bakit mas magandang mag-start na may crime na kagad at saka walang crime? Ano doon? Ano doon yung ano? Bakit kailangan mo mag-start doon? Dahil involved sa corruption. So, kung yan ang thinking mo, kung involved sa corruption, meaning, kailangan mong i-assume ngayon yan lahat ng mga involved sa corruption ay ginagawa yan. Hindi naman, di ba? O what justifies it then? Para may maisisi sa iba. Is that rational? Mas make sense i-assume na wala pang crime. Since pag may crime, anomaly, tama ba, Coach? Tama! Bakit? Kapag in-assume mo kasi yung normal, lilitaw din naman yung crime eh. So bakit ka mag-a-assume na may crime? Paano dun lilitaw yung normal? Nakita nyo na, magkakaiba. Kapag nag-start ka sa normal, lilitaw doon sa red flags yung crime. Tama? Pero pag nag-start ka sa crime, paano lilitaw doon yung normal? Sige nga. Hindi. Kasi bias na eh. Bias na yung utak mo na may crime. So lahat na ng evidence na makikita mo, i-interpret mo as may crime. So ang question ko, kapag nag-start ka sa may crime, paano doon lilitaw yung normal? Pero kapag nag-start ka sa normal, doon mo makikita may lilitaw na crime. Nakikita niyo yung pagkakaiba. Kaya yung mga political addict, hindi nila magets to. Ayaw nilang alagaan yung mental nila. Bakit? Mga bobo nga eh. Bakit mo iti-take yung crime kagad? Paano doon lilitaw na walang crime? Pero kung normal ang starting point mo, lilitaw doon yung crime. Okay, so may bias na if ganyan ang gagawin. Correct! Kaya nga may idea ng yung regularity eh. May presumption of regularity, right? That's the rationale behind it. May claim agad bago evidence. Correct! Kaya kung mahal niyo yung utak niyo at yung analysis niyo, you shouldn't start. You shouldn't start with the crime kagad. Why? Kasi tinanggal mo na yung opportunity sa sarili sa analysis mo na lumitaw ay sa normal or accident siya. Nagigets nyo? Pero pag nag-start ka sa accident muna, doon lilitaw yung crime. Nag-assume lang kasi ako baka may threats.
parang di ka rin naman nakakaindi kay Cruz eh. Tinanong kita kanina ng correspondence, parang manahimik ka lang kaya, makinig ka na lang muna. Parang hindi mo nagigets yung discussions dito eh. Makinig ka na lang muna. Tinanong kita kanina, hindi ka makasagot. Ngayon, kulang na naman sinasabi mo. Para po hindi maging bias po sa investigation, yeah. Mali pala ako. Mas madali nga palitawin ng crime pag nag-assume ka na walang crime from the beginning kasi evidence-based nga. So mag-stick ka lang sa evidence sa labas at lalabas yung... Exactly! Exactly! Kaso kapag nag-start ka agad sa crime, lahat ng evidence na makikita mo, i-interpret mo according to your hypothesis na may crime. Nagets nyo? Kaya ngayon, lahat ng interpretation na nangyayari sa inyo ngayon is lagi nyong ginagawa ay conspiracy theory. Bakit? Kasi ang assumption nyo may crime. Nakikita nyo yung difference, right? Kaya nga may confirmation bias na tinatawag eh. Paano ba nangyayari confirmation bias? Nangyayari confirmation bias kasi everything na ininterpret mo, kasi may conclusion ka na eh, it's a crime. Tama? So ngayon, yung confirmation bias mo ngayon, papasok na, magkikick-in. Bakit? Lahat ng evidence, lahat ng narrative, i-assume mo or i-interpret mo according sa axiom mong may crime. Kaya ngayon, maririnig mo ngayon yung mga interpretation mo as conspiracy theory na. Doon na pupunta. Nagiging tamang hinala. Correct! Diyan papasok na lahat yung confirmation bias, radical skepticism, lahat na diyan papasok na yan. Pero if you start with normal thing, it's an accident. You try to disprove yourself now, right? If nag-contradict yung evidence sa accident, then it's time to move to crime. Correct! Correct! That's the only time you move from accident to possible crime. Tama, maraming nakafocus sa crime kagad dahil sa nangyayari ngayon. It doesn't make sense na mag-assume na may krimen na kagad kung hindi ka naman nag-start ng investigation that let the investigation point the crime. If you have bias, it will just cloud your judgment in seeking the truth of what happens. Correct! And you don't want that. Sarap makinig sa'yo, daming natutunan, makakalaban na ako sa red herring ko ng GF. Pero nag-guess you yung point, right? That's why you always start. You assume the regularity. Unless it is contradicted by evidence, then you start from accident to possible crime. Kasi may nag-falsify na nung na regularity eh. Rin namin Wala CCTV. nga akong pakialam dyan. Ang Pumasok kulit siya ng naman mag-isa, ito hindi eh. pa siya Ah, Ako siya sabi Mag-isa mag-isa. So wala siyang kasamang best friend doon? Wala. BFF? Okay. Sir. Kayo talagang kinuutak namin. No, that's the right thing. I want to multiply myself with you guys. Gusto ko i-multiply yung sarili ko on how I think on these things and gusto ko ipamana sa inyo so I can multiply myself Kahit and sa then you parking, don't. Wala. Mag-isa po Secured, siya. sir, yung hotel. Kasi, Naka-tape siya ngayon sa considered a crime scene. aha. May nakitang dalawang bag na puro papeles pero hindi pa pwede pasukin. So by siguro ma'am na yung hapon makukuha na namin yung warrant. Pwede namin makuha yung Oo, nasa para talagang preserve yung crime scene. Kasi ang balita ko nga po, inyong sinibak na o nirecommend na isibak itong mga polis sa Tuba, no? Dahil hindi nila tinrato
na crime scene. Oo eh. Nung unang dumating sa akin ng report, nakita. Kasi pumasok sa system namin yung mga 12 midnight. Etong red flag na to na hindi tinuring na crime scene is not relevant to what really happened. Okay? It is only relevant dun sa after the fact. Mahirap yan, boss, kayo, kasi medyo high profile yung victim. Kung everyday Pilipino lang yan, pwede. Ha? Alam mo tawag dyan, Andre? Alam mo ang tawag dyan? Alam mo kung ano? Special pleading. Inuulit ko nga yung tanong, sa'yo mahirap yan. O sige, sabihin natin mahirap para sa'yo, ha? Mahirap para sa'yo. Assume natin mahirap para sa'yo kasi hindi everyday person lang yan eh. Involved siya sa malaking korupsyon. O ito nga yung tanong ko, ano yung advantage na mag-start ka sa crime? Over sa advantage na mag-start ka sa regularity. Kapag nag-start ka sa crime, paano mo malalaman it's an accident? You cannot. Kasi lahat ng evidence, interpret mo according to your hypothesis na it's a crime. But, kapag nag-start ka sa regularity, ngayon makikita mo ngayon, aangat ngayon yung evidence that there was a possible crime. Ang tanong ko lang naman sa'yo, wala akong pakialam kung normal na tao o hindi normal na tao, kahit presidente pa yan, wala akong pake. Ang tanong ko, ano ang advantage na i-assume mo na accident, na crime kagad kaysa sa regularity? Yun lang ang tanong ko, ba't di mo masagot, Andre? Gamit utak, twice a week. Yun lang yung tanong ko. Ano ang advantage sa investigation? Sige, ano advantage? Kung hindi mo kayang sagutin yun, o wala akong pakialam sa emotional appeal mo. Kinonfirm na siya talaga yun. Nakita ko siya mga 4:30. Nung pinapollow up ko yung reports, hindi nila tinrita sa crime scene. Pero for a highly controversial character involved in the biggest scandal in Philippine history, bakit di naman nila sinabing tinanong man lang, baka may iba nangyari dito? Correct. So ito yung matitirang mga mga police tolongges eh. Kaya Hindi pro strongest, Parang, no? parang hindi nanonood ng balita ng nakaraang 10 buwan. Correct. hindi ako makapaniwala sa buong Pilipinas. Wala nang pulungan kundi na hindi pinag-uusapan to. Sila parang ordinary suicide lang, sinoli lahat ng gamit sa pamilya, di ba? Kaya galit na galit talaga ako. Yeah, but because that's how you do it. Well, self-unaliving is also a crime to self, right? Katulad sinabi ni Andy kanina. Pero, iba yung accident. Yung accident is, uy, nalaglag, hindi ko ginusto to. Parang ganun, di ba? Walang advantage, boss, kayo, tama ka naman. Oh, so ano pa yung sinisingit mo? May pakialam ba ako kung mahirap isipin niya sa mga tao? Wala akong pakialam kung mahirap sa kanila. Sa akin kasi hindi. Mahirap lang yan sa mga political addict. Sa akin hindi. Kung walang nag-necessitate na ituring ko siyang crime, then I don't do it. Kapag may nag-necessitate sa akin na ituring siyang crime, then I have to follow that. Because I have procedures. I have my methodologies. I need to stick with my methodologies to avoid confirmation bias. So wala nga akong pake kung mahirap sa kanila o madali sa kanila. I don't give a shit. Hindi recommend ko talaga na Yun nga point, kaya kino-content para matulungan sila mag-isip ng ganun. Kaya nga. Chief of Police. Yung cellphone, sir, wala ba? Yung cellphone na pumayag na yung asawa, pagkatapos doon ng cremation, bibigyan niya na yun. Okay. Medyo So, naging nung natuloy na po yung
After the cremation, bibigyan niya na. Kasi hindi po. Pero sinabi binigay daw sa pamilya, pero sabi ng asawa, wala pa daw dito. So, 15. Oh. tama, apo tayo ito. Kasi sabi ko, kausapin mo yung lawyer mo, mag-usap kayo. Dahil tayo, hindi tayo papakailaman ng sa trabaho yan eh. Hindi ako nakikialam ng trabaho eh. Sir, lasa lang. Nasaan yung cellphone at mga gadget? Ano? Ako hindi pa nakikita. Simula dumating ako dito. Kasi kasi ko siya. So yung gamit, wala akong nakitang gamit. Oh, sabi ko kasi sinuli sa inyo. Wala siya sold. Wala pa daw, simula dumating. Hindi naman sinabi niya na alam niya na. Kinausap ko anak ko, wala silang gamit na ano. Kasi Oh, wala daw eh. So may dalawang conflicting na na information tungkol sa loob to internally. Internally, o di tayo nag-i-invoke, pero may contradiction sa sinabi niya tsaka sinasabi na ni John Vic. Ay kasi yung kay John Vic naman kasi parang later na yan eh. Baka meron ng clarification after that. Kasi ang sinasabi nga sa balita na naibigay nga daw sa kanila. Eh tinatanggi nito, same day 'yon. So, we have a problem, right? Unless na-clarify yan, kailangan na natin Chief of clarification Police. na yan. Cellphone, sir. Nag-agree na daw eh. Sabi Yung niya, cellphone na pumayag na yung asawa. Sabi ni pagkatapos John Vic, daw ng nag-agree na cremation, daw. Bibigyan niya na yun. Okay. Medyo So, naging nung natuloy grip na po yung autopsy, Oh. Nag-agree daw yung na ibibigay. So, parang nagkaroon ng clarification na nasa pamilya na nga yung mga gamit. Right? Sana, pucha, parang hindi ka nakikinig, Andre. Pagkatapos ng kabullshit at sinabi mo, yan susunod mo i-comment, sana hindi ma-whitewash. Pucha naman. Kanina ko ba sinasabi, wala nga akong pakialam dyan. Yun na nga yung sinasabi ko, alam mo bakit? Kasi nga, ang assumption mo kagad, crime. Tamo, manipulate ng evidence, conspiracy theory, bagsak mo. O ano itsura ng manipulated tsaka hindi manipulated evidence? Kasasabi ko lang literal. Ngayon, ginawa mo mismo. Sinabi ko wag mong i-assume na crime eh. Tapos ang ginawa mo, sana hindi manipulate yung evidence? O di tama nga ako. Kasi nga, ang assumption mo, may crime. So ngayon, pagpunta mo sa ibang statements pababa, sana hindi mo manipulate yung evidence. Saan mo kinuha yun? Conspiracy theory. Bakit? Kasi assumption mo, crime. pwede na po nila. Literal lang, kasasabi ko lang. Asawa nga na pinipilit nila. Buti naman po at pumayag na. No? Pumayag Leche. naman. Oh, ayan oh. Ay daw oh. Sabi nung interview kasi nung una, wala di ba? So, ibig sabihin, baka nga nagkaroon ng clarification na nasa kanila na. Tamo, subukan mo yung mga katulad niyang political addict na kasi katulad ni Andre. Subukan mo tanongin, anong pagkakaiba ng manipulated evidence at saka hindi manipulated evidence? Hindi niya kaya sagutin yan. Hindi niya kaya sagutin yan. Alam bakit? Eh kahit anong sabihin mo sa kanya, conspiracy theory ang bagsak niya. Delay live stream. Lagi na lang delay live stream. Oh, please. Lagi na lang doon ang punta niya dyan. Kaya ang tanong ko sa'yo, Andre, ano ang itsura ng manipulated evidence at hindi manipulated evidence? Ano ang pagkakaiba sa itsura? Sige nga, explain mo sa amin. Kung wala kang masabi, shut up. Kasi wala ka naman palang way to distinguish the two. So kahit anong ibigay sa'yo, manipulated sa'yo. Oh, punta na tayo dito. Sa picture. Kanina sabi mo okay na tama nga sinasabi ni Kayo, biglang follow up na sana hindi ma-manipulate ang evidence. Di ba? Papalusot pa na delay. Eh sinasagot mo mismo yung sinasabi ko.
Parang ayoko siya ang mag-explain. Pag manipulated evidence ginalaw ni John Wick, eto sagot mo. At sabi mo, pag manipulated na evidence ginalaw ni John Wick. Wala boss kayo, hindi naman tayo forensics. So ibig sabihin, wala. Paano kapag yung forensics is inililid ni John Wick? So conspiracy theory na naman, manipulated pa rin. Ngayon, inuurong mo lang yung goalpost. At tinanong ko sa iyo ano pagkakaiba ng manipulated evidence at hindi. Regardless kung forensics ka o hindi, mahina lang kukote mo. Kaya magamit kang utak mo twice a week. Inurong mo lang eh. Kailangan ba na sabihin na forensic ka? O di sabihin natin forensic! Paano malalaman na manipulated o hindi? Kasi sabi mo lang kanina, huwag sana i-manipulate yung evidence. Sino ang manipulate? Yung hindi forensic. Tanga? Mahirap i-correct yan. Hindi umaamin na kamali. Di ba? Puro kabobohan lang binibigay mo sa amin. Tinanong kita anong difference. Regardless kung forensics o hindi. Wala ka lang maisagot kasi walang difference. Alam mo kung bakit? Kasi nga political addiction yung meron ka. Hindi mo talaga mag-distinguish. Ginawa mong palusot na hindi tayo forensics. Tanga. Hindi mo lang talaga kaya magbigay kasi kahit anong mangyari sa'yo, manipulated ang evidence. Pag tinanong ka, ano itsura nung hindi manipulated? Manipulated. Hindi ko alam. Paano mo nalaman na manipulated? Wag ka nang magalit. Ang lakas nyo. Ako, pagod pa sa event gagawin. Wala siyang distinguishing between true evidence versus manipulated. So, kung ganun sa'yo, walang lulusot na true evidence or lahat pwedeng manipulated. Correct! Pinapatunayan mo lang sa akin na isa ka sa mga low IQ na political addict na you already assume the crime. Kaya there's no sense talking to people like you. Bakit? Kahit anong ibigay sa yung evidence, manipulated. Yan mismo yung sinasabi ko na kaya delikado yung ginagawa nyo. Yang mismong effect sa'yo, Andre, yung tinutukoy ko kung bakit hindi ka pwede mag-start sa crime. Kasi yung mga katulad mong tao, yun yung gumagawa nun. Ayan, no, kitang-kita sa chat yung epekto sa'yo. Kaya ako sinasabi sa tao, you don't do that. Kasi sinasabotahin mo lang din yung sarili mo. Sarili mo yung sinasabotahin mo. Hindi yung ina-analyze mo. Sarili mo. Kasi lahat na dyan, ipapakasak mo na yung conspiracy theories lahat dyan. At ikaw mismo, yung ebidensya sa sinasabi ko, kaya mali yun. Tingnan mo, walang makalusot sa yung evidence. Manipulated, hindi mo maiwasan dahil hindi normal. Puro confirmation bias. Puro special pleading na mangyayari sa'yo. Yan mismo yung tinutukoy ko kung bakit mali. Ikaw mismo yung produkto. Hindi mo ba mag-gets, Andre? Ikaw mismo yung produkto nun. Kaya tinuturo ko sa mga tao, huwag kang tularan. Gets mo ba? Frustrated lang. Wala akong pakialam sa frustration mo. Kausapin mo asawa mo. Huwag kami. Etong picture. Sinasabi nila, for some reason, bakit daw nagpicture si Manong? Ang mga conspiracy is, alam niyang mangyayari, kaya siya nagpicture, blah, 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 blah. Sige, i-grant natin.
How does this prove na scripted ang lahat? How does this prove na siya yung pumatay? How does this prove yung story niya is wrong? It doesn't! Consistent lang to sa sinabi ko na nung una meron na siyang pakiramdam na gano'n. Sinabi ko pa nga na baka may pinagsabihan yan. Kasi kakabahan yan eh. May pinagsabihan yan. Well, hindi lang siya pinagsabihan. Baka nagpicture pa yan at sinend sa iba. Consistent pa rin siya, sinabi ko yan. Mike naman. Oo. And yung driver, sir, wala siyang ano. At kinonfirm ni John Vic na Wala, legit to. so far. Oh, Alam mo, ang number one virtue ng driver, marunong magtago ng sikreto yun. Yan nga, Diba? oo. So, Alam mo ba yun, Doc? Alam mo the ba only yun, thing Doc, we can ha? conclusively deduce is umupo siya sa edge. Yun lang. Yun lang. Ang na-prove lang ng pick na yan is nagpalit ng damit si Cabral from blue to pink. Ano talaga nagmamari sa sakyan mo eh. Oo. so, pero sa sinasabi niya, mukhang totoo naman. Pati yung cellphone ng driver, Ah, kinuha pati na cellphone namin. niya. Okay. Oo, ini-examine namin. In-examine niyo po. Pero Oh, ngayon. Katulad ng sinabi ni Sed, from blue to pink. How is that a contradiction do sa story? Wala. Wala siyang dinibunk sa story. It actually it completes. Hindi naman completely complete. More on nadagdagan yung information dun sa story ni Kuya. Which is also still consistent dun sa story. Ayaw ko nang basahin yung mga kabobohan mo, Andre. Doon ka na lang sa iba muna mag-ano. Hindi ko na babasahin kabobohan mo. Kahina pa kita tinatanong. Wala ka naman maisagot. Puro emotional appeal. Puro kabobohan sinasabi mo. At least may exhibit A ka kayo ng pag-start ka sa pag may crime na. Nag-selfie si Manong driver, nag-selfie. Tama. Kasama sa likod niya si Yusek, former Yusek. Normal ba yun, Pero Michael? totoo po yung picture na yun. Totoo yun. Ang tanong nila, what was that Oo. about? Anong What's paliwanag that ng about? driver? Normal ba yun? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Selfie driver mo kasama ka. Sa akin, hindi. Oh, see, why is that wrong? Yung sa hypothesis ko na meron na siyang ganong klaseng back of his mind, consistent pa rin yung nag-selfie siya. Right? Is that a proof of life? Baka nga sinendya yan sa iba eh. Baka sinendya yan. Hindi. Baka may kausap pa kayong driver bago So, nangyari yan. hindi, I cannot say to doon na nasa isip ng driver o na nasa isip niya, pero it was unusual to say the least. Pero tinituring na It is, kasi ibig sabihin meron siyang pagdududa, meron siyang inaakala. Pero it's not a proof of life na katulad ng sinasabi nila. Siyempre, normal pick yun. Ikaw ba naman mag long rides, hindi ka kukuha ng selfie? Kasama rin yan. ang driver Take ngayon a na selfie person with of interest. someone Tama po ba? who died later on doesn't conclude to a crime. Puro possibility pa lang. Sabihin na natin, okay, unusual siya. Okay, saan ba siya pupunta? Let's say, oo, unusual nga. Then, ano yung next premise mo? Mag-jump ka naman, magnanansecutor ka na naman, di ba? Ano next premise mo? Sabihin natin unusual. Sabihin natin hindi dapat nangyari yon, pero ginawa niya. Okay, what's the next premise? Therefore, he killed her?
May naramdaman si Kuya Driver pero inaalis niya sa isip niya kaya akas normal selfie. Malay mo nag-report sa jowa niya yung driver, Diyos ko naman. Sinasabi ko may sasabihan yan. Nakuha na raw yung cellphone ng driver eh. Ang sabi ni John Vic. Nakuha na raw yung cellphone, parang sinupinan na rin yung cellphone ng driver. Yes, person of interest siya. So doon, Ah. malaman Ang mo kung secretary may originally pinagsendan or ay whatever. ayaw pumayag ng pamilya na magpa-autopsy at ayaw din nilang O yun. Kasi ito yung picture na ngayon na kumakalat sa SOCMED eh. For some reason, they're making a big deal out of this. Hello, Samsami. What if nag-update lang sa asawa niya? Ito ang hindi ko magets. Why are you making a big deal out of this? Why are you making this a big deal? It is unusual. Okay. Tapos, ano next premise nyo? Kasi ito yung problema eh. Ang problema kasi ganito. Yung mga tao, hindi nila kayang ihiwalay yung sarili nila sa journey. Sa journey of understanding. Hindi nila kayang ihiwalay. Bakit? Lagi silang na-influence ng outcome. Right? Lagi nilang ini-interpret ito. Like, everything na prior sa pangyayari, ini-interpret nila yon as if connected sa outcome. They are actually interpreting this as necessary part of the whole thing instead of just accident. Oh, isa pa to si Miss Cortez, isa rin to low IQ eh. Angle na baka may kinalaman si VP tinitingnan ni Attorney Claire. Tama na, galing to sa mga political addict eh. To, galing to kay Joey. Oh, tama, tanga rin. It just so happens na nagiging proof madalas yung pics ko. Correct! Selfie bago mapatay. It was planned. Yan ang jump ng conspiracy directed mind. Correct! Ang problema kasi, yung outcome, pinapabayaan yung i-influence yung isip nyo sa bawat evidence na makikita nyo backtracking. O, ganito. Pili tayo. Tingnan nyo ha. Pili tayo. May... ha, ang layo ng comment niya. Oy, galing ka ni Joey yan eh. Malamang. Malalayo talaga comment yan. Mga bobo yan eh. Oh. So, ito. So, 1, 2, 3. Ang una, it's an accident. Okay? Pagpipilian tayo, ha? It's an accident. Pangalawa, self-unaliving. Pangatlo, there's foul play. Okay? Yung pag-isipan natin, ha? Ngayon, tingnan nyo to. Tingnan nyo na, pag-isipan nyo lang dito natin i-end. Dito natin pag-isipan lahat, ha? Kapag siya ay accident, relevant ba tong picture na to? Hindi. Ito ba'y connected o hindi? Think. See, ganito yung mga tao kasing hindi logically inclined. They cannot see the nuances. So, punta man tayo sa accident. Kung accident siya, how is this picture relevant? Think. Hindi. Okay. Kung hindi, it's just a random thing, right? Okay. Punta tayo sa self-unaliving. If self-unaliving, how is this relevant? Is this relevant or not?
Maraming naglabas ng opinion na sarap ibalik sa kanila at ihampas. Yep, a coincidence kumbaga. Question ko, if self-unaliving ito, is this picture relevant or not? Hindi pa din. Exactly, right? I-play mo ulit yung intro mo na political addict mamaya kayo. Sana. Still not relevant, right? Now, let's talk about it. If there's a crime, is this picture relevant or not? And hindi pa rin. No, it is relevant now. It is relevant now if it's a crime. The spot wasn't really dangerous. Marami rin ganyan sa Rizal in Laguna, passers-by. Kahit ako, ginagawa ko yan doon sa pinagtatakbuhan ko eh. But this picture is relevant if there's a crime. Tingnan natin ganito. Ganito. Andiyan pa rin kayo sa Tagaytay? Ako? Sa Tagaytay pa rin kayo? Oh, Wuchain, ang daming hinatid niya ni Mrs. Packers eh. Natawa ko na. Kilachi. Kuya, umarap doon kayo doon, gagi. Pag ako umarap doon, normal lang din ang noon. Ang magiging reply noon. Behavior noon. Kayo umarap, gagi. Ibang tao kayo eh. Okay, kasi si driver ang magiging person of interest. I think it's relevant. Why? Because they will consider the time it was taken. Correct. Possible involvement. Correct. Nagets nyo? Sa isa lang siya relevant. Oh, wala kami nagawa maghapon, bumagyo eh. It's now relevant dito sa side na to, right? Bakit? Ibayin natin yung story. Pero ito yung gawin natin constant. Okay? Ito ang gawin natin constant. Itong picture na to. Tapos mag-cook up tayo ng senaryo para ipaintindi sa inyo kung paano magiging relevant to. Okay? Okay? Cool? Let's continue na lang natin. Ha? Ganito. Ito ay constant sa information. Okay? In all possible worlds, nag-e-exist tong picture na to. Okay? Yun yung constant. Okay? So ngayon, here's the story. Let's cook up a story. Ngayon, nabalitaan, na-recover yung body ni Cabral. Mamagsak. Patay. Tapos, meron ngayong natagpo ang struggle sa loob ng sasakyan. And then may nakuwang phone call. Bago niya ginawa. Is this picture relevant now? It is. Right? Why? Kasi if there's a struggle sa loob ng sasakyan,
Ibig sabihin, maaaring yung driver at si Cabral ay may relasyon. Possible 1. Possible 2. Pinilit siya. Right? So ngayon, bakit niya i-take tong picture na to? To prove that they're okay. To prove that nothing happened inside the car. Right? This picture becomes relevant now. Siya din huling kasama ng victim. Exactly. Could be a crime of passion now. O ayan, pinagbigyan na lahat ng theories niyo ha. Right? Pero, doon lang sa context na yon or like it, magiging relevant itong picture na to. Pero sa dalawa, sa accident, self-unaliving, this picture is not relevant.